All recipients of the award should stand by. The president of the company will give his speech first. Anunsyo ng program head. Tumango at umiti naman si Daria. Got it, Alice. Sagat niya. You're doing so well, Daria. Imagine mo, dati lang hirap na hirap kang makakeep up sa work. Tapos ngayon may award ka pa. Bulong ng isa sa mga kasamahang Pinoy ni Daria sa kanya. Lalong lumawak ang ngiti ni Daria. Kahit naman kasi siya ay hindi inaasahang ganito karaming biyaya ang matatamasa niya. I'm so happy. I feel like I'm floating on a cloud nine. Masayang wika naman ni Daria na hindi na maitago pang excitement dahil makakatanggap siya ng Employee Award ngayon sa engrandeng selebrasyon pa ng kanilang kumpanya. Maya-maya pa ay tumayo na ulit ang host at nagsalita na sa mikropono. Ay, ako na. Presenta ni Daria nang malaglag ang clutch ng kanyang kasamahan. Kaya naman ay pinulot niya ito. Let us all welcome none other than the president of Cascadia Ventures, Mr. Luke Tremblay. Anunsyo ng host. Nagpalakpakan ng lahat. Ngayon lang din kasi nila makikita ang presidente na sobrang elusive at hindi nagpapakita sa publiko. Thanks, tugon naman ang kasamahan ni Daria. Nagpalakpakan palalo ang lahat kaya naman napatingin si Daria sa entablado. Siya palang president natin. Wika ng kasamahan ni Daria. Dahil may mga matatangkad sa harapan nila, tumingkayad pa ng bahagya si Daria upang makita ng maayos ang tinutukoy na presidente. Good evening, bati ng presidente. No way! Hindi naman makapaniwalang bulong ni Daria sa sarili nang makilala kung sino ang nagsasalitang CEO sa harapan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si Daria ay isang 24 anyos na OFW na TNT sa Canada. Paso na ang kanyang visa at dahil wala siyang sapat na pera para ayusin ang kanyang mga papeles, napilitan siya manatili bilang illegal worker. Nakatira siya sa isang maliit na hanay ng mga apartment sa isang compound na halos puro Pilipino rin ang residente. Kahit siksikan at luma ang mga gusali, pakiramdam ni Daria ay maswerte siya dahil may mga kababayan siyang tumutulong sa kanya. Isang umaga, gumising si Daria sa tunog ng alarm clock mula sa kanyang cellphone. Inabot niya ito mula sa lumang lamesang gawa sa kahoy na malapit sa kanyang kama. Pagmulat ng kanyang mata, tanaw agad ang malamig na ulap sa labas ng pintana. Pinilit niyang bumangon. Kahit paramdam na ramdam niya ang sakit ng katawan mula sa pagod sa buong linggo. Sobrang dami ng trabaho niya sa warehouse at bukod doon, server din siya sa isang diner tuwing gabi. Another day, another battle. Bulong ni Daria sa sarili habang nagbibihis ng lumang jacket at nagsuot ng scarf na bigay ng isang kaibigan. Sa ganitong klaseng buhay, wala siyang panahon magpasarap. Kailangan niyang kumayod dahil may pamilya siyang umaasa sa kanya sa Pilipinas. Habang naglalakad siya papunta sa bus stop, dala ang kanyang bag na may lamang pagkain, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang nanay mula sa Pilipinas. Anak, kamusta ka na riyan? Tanong ng kanyang ina. Malumanay ang boses at halatang nag-aalala sa kalagayan ni Daria. Okay naman po, Nay. Medyo busy lang po sa trabaho. Sagot naman ni Daria habang pilit ang ngumingiti. Kahit alam niyang hindi kita ng nanay niya ngayon. Hindi niya kayang sabihin ang hirap ng buhay niya sa Canada. Lalo na ang kanyang kalagayan bilang isang illegal na worker doon. Ayaw niyang dagdagan pa ang alalahanin ng pamilya. Kamusta ang trabaho? Nako anak, pasensya ka na pero makakapagpadala ka kaya sa katapusan? Napabuntong hininga na lang si Daria. Iniisip ang mga gabing halos wala na siyang tulog sa pag-iisip kung papaanong babalansehin ang kanyang kita at mga gastusin. Oo naman, Nay. Kaunting tiis na lang. Malapit na rin. Makakabawi rin tayo. Ngunit ang totoo, napakahirap.
Hindi sapat ang kinikita niya para makapag-ipon ng malaki. Karamihan ng kita niya ay napupunta sa pagpapadala sa Pilipinas at sa pang-araw-araw niyang gasto sa Canada. Pagdating niya sa warehouse, binati siya ng mga kasamahan niya sa trabaho. Karamihan ay mga kapwa din niya dayuhang manggagawa. "Hey Daria, ready for another long day?" Bati ni Miguel, isang kaibigan niyang Mexican na madalas siyang kasabay sa trabaho. "Always ready, Miguel," sagot naman ni Daria. Pilit pinapalakas ang loob niya. Nagpatuloy ang araw sa mabigat na trabaho. Ang pagbubuhat ng mga kahon, pag-aayos ng mga delivery at pag-assemble ng iba't ibang gamit sa warehouse. Pagkatapos ng shift niya sa warehouse, diretso siya sa diner kung saan siya nagtatrabaho bilang isang server. Pagpasok niya roon, bumulong sa kanya ang manager niya. "There, we're packed tonight. I need you to be on your toes and don't forget to smile." "Yes, boss." Mabilis sa sagot naman ni Daria. Ngumiti siya ng pilit at agad na inasikaso ang mga customer. Kahit mahirap ang trabaho, nagpapasalamat na rin siya dahil may trabaho siya. Hindi lahat ng tulad niyang TNT ay may ganitong oportunidad. Makalipas ang ilang araw, dumating ang Thanksgiving sa Canada. Kahit hindi Pasko, isa itong mahalagang okasyon para sa mga Pilipinong nandito. Isang kaibigan ni Daria si Ate Julie, isang matagal ng OFW, ang nag-imbita sa kanya sa isang salo-salo sa bahay nito. "Daria, punta ka ha. Kasama natin ang iba nating mga kababayan. It's going to be fun." Pag-anyaya ni Ate Julie. Nag-aalangan man ay pumayag na rin si Daria. Alam niyang bihira lang siyang makasama sa ganitong mga pagtitipon. At minsan, kailangan din niyang mag-relax kahit papaano. Pagdating niya sa bahay ni Ate Julie, agad siyang sinalubong ng mainit na amoy ng adobo, pansit at lechon. Ang mesa ay punong-puno ng mga pagkaing Pinoy at sa sala may mga naghahanda na para sa kantahan gamit ang karaoke. Masayang lahat. Nagtatawanan, nagkakwentuhan, at tila ba pansamantalang nakalimutan ng mga problemang dala-dala nila bilang mga OFW. "Nako Daria, butit nakapunta ka, kumain ka na ba?" Tanong ni Ate Julie. Hawak ang isang malaking plato ng lumpiang Shanghai. "Opo ate, salamat po sa pag-imbita." Sagot ni Daria habang kumuha ng ilang piraso ng lumpia. Naramdaman naman niyang unti-unti siyang nababalot ng init ng komunidad. Kakaibang pakaramdam ng may mga kasama na pareho ng pinagdadaanan. Dito sa ibang bansa, kahit iba-iba ang kwento ng bawat isa, nagiging pamilya sila sa isa't isa. Nagpatuloy ang kantahan at kwentuhan hanggang sa dumating si Kuya Efren, isang veteranong OFW na ilang taon na nagtatrabaho sa Canada bilang isang caregiver. "Alam mo, Daria," sabi ni Kuya Efren habang inaabot ang isang baso ng tubig. "Nakikita kita. Para ka lang ako noon. TNT din ako dati. Pero nakahanap ako ng paraan. Kaya wag kang mawawalan ng pag-asa, ha?" "Paano po kayo nagkapapel, Kuya Efren?" Tanong ni Daria na halatang interesado. "Nagtiyaga lang ako. May nakilala akong employer na tinulungan akong ayusin ang mga papeles ko. Medyo matagal nga lang pero worth it naman. Basta sipagan mo lang. Darating din ang tamang panahon para sa'yo." Napangiti naman si Daria sa payo ni Kuya Efren. Ngunit sa loob-loob niya, mabigat pa rin ang kanyang damdamin. Habang binagmamasdan ng mga kasama na tila masaya, nararamdaman niya ang lungkot na matagal niya nang itinatago. Malapit na ang Pasko, at habang ang iba ay kasama ang kanilang pamilya, siya naman ay mag-isa pa rin. Naiwan sa Pilipinas ang kanyang mahal sa buhay, lalo na ang kanyang ama, na kailangan pa rin ng gamot at tulong sa pagpapagamot. Sa gitna ng kasayahan, lumingon si Daria at nakita ang mga pamilyang magkakasama. Masayang nagsasalo-salo. Napaisip siya kung kailan kaya niya makakasama ulit ang kanyang pamilya at kailan niya kaya makakamit ang ginhawa. Habang iniisip ito, nakaramdam siya ng isang malalim na pagnanais. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya. Nais niyang umangat, maging legal, at balang araw, madala sila sa Canada para makasama niya na sa wakas. "Makakaahon din ako," bulong niya sa sarili. "Makakabawi rin. Darating ang araw."
Magiging legal din ang stay ko dito. At pagdating ng panahon na yon, dadaling kong pamilya ko rito. Hindi ko sila bibiguin. Naiiyak man, pinilit ni Daria na itago ang nararamdamang lungkot. Hinugot niya ang lakas mula sa pangakong iyon sa sarili. Isang araw abala si Daria sa kanyang trabaho bilang server sa diner. Mabilis ang kanyang kilos, kuha ng mga order, dala ng pagkain, at pagbibigay ng ngiti sa mga customer. Kahit paramdam niyang pagod na siya, maraming tao ngayon sa diner dahil sa festival sa malapit. Halos hindi na siya makahinga sa dami ng mga taong nagpapasukan at bawat oras tila dumadami pa nga ang mga dumarating. "Excuse me, miss, where's my order?" Narinig ni Daria ang malakas na boses ng isang customer. Tumakbo kaagad siya sa tungo sa mesa, dala ang tray ng pagkain. "I'm sorry for the wait, sir," sabi ni Daria habang inilalapag ang plato sa harap ng customer. Nang bigla naman siyang may narinig na isa pang malakas na sigaw mula sa kabilang mesa. "Hey, where's my drink?" Hiyaw pa ng isang lalaking may edad na, halatang nagagalit na. "Are you even listening?" Nagmamadali si Daria, pinilit ang sarili na huwag mataranta. Ngunit habang inaasikaso niya ang mga customer, nararamdaman naman niyang bumibigat ang kanyang dibdib. Mabilis ang galaw ng lahat, at tila walang tigil ang mga orders na kailangang ilabas. Napansin niyang lalong dumadami ang mga taong naghihintay ng kanilang pagkain at naririnig niya na ang mga bulungan ng pagkainip. "Hey, alien! Are you even legal to work here?" Bigla namang narinig ni Daria mula sa isang customer. Saglit namang natigilan si Daria. Hindi sigurado kung narinig ba niya ng tama ang sinabi ng lalaki. Nilingon niya ito. Isang matangkad, matabang lalaki na may suot na baseball cap at may kasama pang ilang kaibigan. "I said, are you even legal? Or are you just one of those aliens sneaking in here to take jobs from real Canadians?" Patuloy pa ng lalaki. Ngayon ay mas malakas na at mas tiyak. Napatulala si Daria. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang bitbit pa rin ang tray. Napansin naman ng ibang customer ang eksena. At ilang segundo lang, lahat ng mata ay nakatingin na kay Daria. "Aren't you going to answer me? I know people in the government. I could have deported you in no time." Pasigaw pa ng lalaki. Tila nag-e-enjoy sa paglalagay ng takot kay Daria. Halos hindi naman makapagsalita si Daria. Alam niyang delikado ang sitwasyon niya bilang isang PNP. Hindi niya kayang mag-iskandalo o magtawag ng pansin. Nararamdaman niya ng lamig ng pawis sa kanyang noo. Sa kalagitnaan ng tensyon, biglang lumapit ang manager ng diner na si Lauren. "Excuse me, sir," sabi ni Lauren. Tinutulungan si Daria na makawala sa sitwasyon. "I'll be taking your order now. Daria, go to the kitchen for a while." Tumango naman si Daria at mabilis na umalis, patungo sa likod. Pilit na tinatago ang kaba at pagkahilo sa nangyari. Nang makarating siya sa kusina, halos bumagsak siya sa upuan. Nanginginig pa rin ang buong katawan. Nakatingin lang siya sa mga kamay niyang nanginginig habang tulala. Pagkatapos ng abalang oras, nilapitan siya ni Lauren sa kitchen. Nakita nito ang namumugtong mga mata ni Daria at agad namang napansing hindi lang basta pagod ang dahilan ng kaniyang kalungkutan. "Daria," nagsimula si Lauren, malumana yung boses. "I know your situation. I've known it for a while now." Bigla na lang tumigil sa paghinga si Daria. Kinabahan siya sa sasabihin ng kanyang manager. "I am sorry, Daria, but we can't keep you here anymore. It's too risky. If that customer really knows people in immigration, we could all be in trouble. I don't want you to get deported, but I also have to protect the diner." "Please, Lauren," pakiusap ni Daria. Halos mangiyak-ngiyak. "I really need this job. I don't know where else to go." "I know, but I'm really sorry. You have to understand. I can't take that risk. Maybe you can go back to working at the warehouse or try babysitting, but we can't keep you here anymore." Tahimik naman na patango si Daria. Pilit na tinatanggap ang katotohanan.
Paano na naman siya makakapagsimula ulit? Saan siya kukuha ng bagong trabaho lalo na't ganito ang sitwasyon niya? I'm really sorry, Daria. Muling sabi ni Lauren. I'll cover your shift for today. You should go home now. It's the back door so you don't attract attention. Wala na nagawa si Daria kundi ang sumunod. Dahan-dahan siyang lumabas sa likod ng diner. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng lakas. Naglalakad siya ng walang tiyak na direksyon. Hindi alam kung ano ang gagawin. Puno ng takot at pag-aalala ang kanyang isipan. Ano nang mangyayari sa kanya ngayon? Habang naglalakad, nadaanan niya ang isang simbahan. Wala pang gaanong tao sa loob dahil hapon pa lang. Naalala niya biglang kanyang mga dasal noon. Ang mga pangarap na bumalik sa pag-aaral. Ang pamilya niyang umaasa sa kanya. At ang kalagayan ng kanyang ama. Pumasok siya sa simbahan. Tahimik na naupo sa isa sa mga upuan sa likod. Doon hindi niya napigilang umiyak. Parang sumabog na ang lahat ng emosyon na matagal niya nang pinipigilan. Ang takot, lungkot, pagod. Nakaluhod siya. Nagdarasal ng buong puso. Hindi ko na kaya. Maya-maya ay narinig niya ang kaluskos ng isang tao. Bigla namang kinabahan si Daria at nilingon ng paligid. Nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa dulo ng simbahan. Tila matagal na itong naroon. Nag-aalangan siya kung lalapitan niya ba ito pero sa huli, nagpasya siyang magtanong. Excuse me, sabi ni Daria, nilapitan ng lalaki. I don't know, someone else was also here. I'm sorry if you heard me crying. Ngumiti naman ang lalaki. No worries, sagot nito sa magaan na tono. Tough day, huh? Napangiti ng bahagya si Daria, kahit puno pa rin ang kalungkutan ng kanyang puso. Yeah, you could say that. A really tough day. For some reason, nagawa rin ni Daria na magbukas sa estrangherong ito. Ikinuwento niya ang lahat mula sa kanyang pagiging TNT sa kanyang trabaho, sa pamilya niyang umaasa sa kanya, hanggang sa nangyaring iskandalo sa diner. Pagkatapos ng kwento niya, bigla niyang naitanong, Do you live here? I mean, are you homeless? Ngumiti ulit ang lalaki. Tila nasanay na sa tanong na yon. No, not homeless, but I don't have much either. I rent a small apartment nearby. Just a factory worker with a small paycheck. Tumango si Daria. Naisip niyang pareho din pala sila ng hirap sa buhay. Well, at least you don't have to worry about deportation. Biro pa ni Daria, kahit pa alam niyang hindi naman ganun kasimple ang lahat. Pero nagulat siya sa sunod na sinabi ng lalaki. Actually, I might be able to help you with that. What do you mean? Nagtatakang tanong ni Daria. Look, I know it sounds crazy, but if we get married, you wouldn't have to worry about deportation anymore. Napatitig si Daria sa lalaki. Hindi makapaniwala sa narinig. I mean, I'm not rich, paliwanag ng lalaki. I don't have much to offer, just a small place, and I work long hours. But we wouldn't need to actually be together as a couple. We could just get married on paper, so you can stay here legally. Parang huminto naman ang mundo ni Daria sa narinig niya. Totoo ba to? I know it's a lot to think about, sabi pa ng lalaki. Tila naiintindihan ang bigat ng sitwasyon ni Daria. But if it helps you stay, it's worth a shot. I'm Calvin, by the way. Naging conflicted si Daria. Isang bahagi ng kanyang isipan ang sinasabing ito na ang sagot sa problema niya. Pero ang isang bahagi naman ay nagsasabing napaka-komplikado ng lahat. Nakita na lamang ni Daria ang sarili niya na pumapayag sa alok ni Calvin. Isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya. Nagpakasal siya sa isang estranghero upang maging legal ang pananatili niya sa Canada. Si Calvin, isang full-blooded Canadian, ay mas matanda ng 9 na taon kay Daria. Bagamat kakaiba at nakakakaba ang sitwasyon, wala siyang ibang pagpipilian. Isang City Hall wedding, walang magarbong seremonya, walang bisita, tanging silang dalawa lamang at ilang perma ng mga papeles.
Hindi naman importante kay Daria ang seremonya o kasiyahan. Ang mahalaga ay ang seguridad niya kasama nito. Sa wakas, matapos ang ilang linggong pag-aayos ng papeles, legal na si Daria sa Canada. Hindi na siya kailangang magtago o matakot na baka bigla na lang siyang madakip at pauwiin sa Pilipinas. Ngunit para maiwasan ang anumang pagsilip o pagdududa mula sa immigration agencies, napagdesisyon na nilang magsama sa apartment ni Calvin. Isang 2-bedroom apartment iyon. Medyo luma na ngunit maayos naman at sapat para sa kanilang dalawa. "You can stay here," alok ni Calvin habang ipinapakita kay Daria ang isang maliit na silid na puno ng mga kahon at lumang gamit. "It's small but we can arrange it so you have your own space." "No, Calvin," tugon ni Daria, agad na umiling. "I'm really grateful for what you're doing for me. I can just stay here in the storage room. You don't have to clear it out. I'll make it work." Napakunot naman ng noo si Calvin. "Are you sure? It's really small and cramped up in here." "It's okay." Pilit nang umiti naman si Daria. "I don't mind. I'm glad you let me stay here." Kahit hindi komportable ang magiging silid niya, tinanggap ni Daria ito ng buong puso. Para sa kanya, malaking bagay na ang pinatira siya ni Calvin. Sa tingin niya, ito na ang pinakamaliit na kapalit sa kabutihang pinakita ng lalaki sa kanya. Simula na magkasama sila sa iisang apartment, napansin agad ni Daria ang kinaibahan ni Calvin sa ibang lalaki. Bagamat seryoso, nagagawa pa rin niyang magbiro at magaan ang pakikitungo nito kay Daria. Madalas siyang maabutan si Calvin sa sala. Nakaupo ito sa sofa at nakatingin lang sa mga lumang larawan o nanonood ng TV ng tahimik. Sa araw-araw, sinisikap ni Daria na magpakita ng pagpapasalamat kay Calvin. Alam niyang hindi ito obligadong tulungan siya. Ngunit sa kabila ng lahat, ginagawa pa rin itong sakripisyo para sa kanya. Isang araw, habang naghahanda si Daria ng hapunan, pumasok si Calvin mula sa trabaho. "Hey, it smells good," bati ni Calvin. Tinanggal ang kanyang jacket at sumilip sa kusina. "Sinigang?" Nakaiting sagot ni Daria habang hinahalo ang kawali. "I thought you might like something different for dinner." "Sinigang?" Tanong ni Calvin, bahagyang naguguluhan. "Is that a Filipino dish?" "Yep, it's one of our most famous dishes. You love it." Napangiti naman si Calvin habang umupo sa dining table. Tinitingnan ang bawat galaw ni Daria. Kahit hindi niya aminin, na-appreciate niya ang malasakit ng dalaga. Hindi niya ito inaasahan mula sa isang sitwasyon tulad ng sa kanila. Isang kasal na hindi naman talaga totoo. Pero pareho nilang pinapakita ang malasakit sa isa't isa. Pagkatapos ng ilang minuto, inihain ni Daria ang sinigang sa mesa at nagsimula na silang kumain. "So, how was work?" Tanong ni Daria habang nagsasali ng kanin sa plato ni Calvin. "It was the usual," sagot naman ni Calvin habang kumukuha ng isang piraso ng karne. "Busy but nothing too stressful. You know, factory life." Tahimik silang kumain. Ngunit paminsan-minsan nagtatanong si Calvin tungkol sa buhay ni Daria sa Pilipinas at ang kanyang mga pangarap. Napansin naman ni Daria na mas interesado ito sa kanyang mga kwento kesa sa inaasahan niya. "Do you miss your family?" Tanong ni Calvin bigla. Medyo seryoso ang tono. Napatigil si Daria. Nag-isip siya ng sagot. "Every day," sabi niya, alas hindi na luminingon. "But I know it's the right thing to do. They need to have a better life. And I know I can help them with it." Nagbigay ng maliit na ngiti si Calvin. "You're strong. You know that?" Napatingin si Daria kay Calvin. Bahagyang nagulat sa sinabi nito. Hindi niya inaasahan na mapapansin ni Calvin ang kanyang katatagan. "Thank you." Mahinang tugon ni Daria bago muling tinuloy ang pagkain. Bagamat hindi totoong mag-asawa, nagawa pa rin nilang maging magaan at komportable sa isa't isa. Sa mga maliliit na paraan, nagpapakita si Daria ng kanyang malasakit kay Calvin. Mula sa paghahanda ng pagkain, paglilinis ng bahay, hanggang sa simpleng pagtatanong kung kamusta ito pagkatapos ng trabaho. Sinisigurado niyang nararamdaman ni Calvin ang kanyang pasasalamat.
Isang gabi, habang nanonood sila ng TV sa sala, napansin ni Calvin na tila may gusto si Daria ang sabihin. Tahimik lang ito nakaupo sa dulo ng sofa. Nakatingin sa screen ngunit halata sa mukha ang malalim na iniisip. Is there something on your mind? Tanong ni Calvin. Tinanggal ang atensyon palabas. Napatingin si Daria kay Calvin, bahagyang nahihiya. I just want to thank you again. I know I've said it before, but I don't think I could ever repay you for what you did for me. Daria, you don't even have to keep thanking me. Sagot naman ni Calvin. Nilingon ng dalaga. I made the choice, and I don't regret it. We're on this together, right? Oo, pero I just feel like you've done so much for me, and I want to make sure na you know how much it means to me. Tumango naman si Calvin. Iniintindi ang bawat salita ni Daria. Kahit hindi niya naman masyadong maintindihan ang lahat ng sinabi nito dahil ito'y Tagalog, naiintindihan niya ang mensahe sa tono ng boses nito. You don't owe me anything, sabi ni Calvin sa malambing na tono. I don't feel like you have to do everything for me just to repay me. Ngumiti si Daria. Pinipilit ang sarili na huwag maiyak. Minsan, nahihirapan siyang intindihin kung bakit ganitong kabait si Calvin, lalo na sa isang taong halos kakikilala pa lamang. Still, I'm grateful, sagot ni Daria. I'll do my best to help you. Mula nung araw na yon, mas lalo pang naging malapit sina Daria at Calvin sa isa't isa. Kahit hindi sila tunay na mag-asawa, nagsisilbi silang magkasama sa buhay na puno ng mga hamon at pagsubok. Si Daria, bagamat naninibago sa kanilang sitwasyon, ay nagsikap na gawing mas magaan ang buhay nila ni Calvin sa abot ng kanyang makakaya. At si Calvin naman, patuloy na nagbibigay ng suporta kay Daria. Hindi lang sa mga papeles, kundi pati na rin sa kanyang emosyonal na pangangailangan. Isang gabi, umuwi si Daria na may dalang maraming take-out food mula sa paborito niyang restaurant. Puno ang kanyang mga kamay ng mga styrofoam boxes at nang makita siya ni Calvin na pumapasok sa pintuan, agad itong nagtaka. Wow! What are these? Tanong ni Calvin. Naglalakad papunta kay Daria para tulungan siyang bitbitin ang mga take-out. It's like you cook for a whole family. Ngumiti naman si Daria. Masayang masaya at mabilis niyang nilapag ang mga dala sa mesa. I have some good news, sabi niya. Halos hindi na mapigilan ang kanyang excitement. Napatigil naman si Calvin. Ang kanyang kilay ay umangat sa pagkagulat. Good news? Okay. So remember when I told you that I've been working at the community library as a janitress for extra income? Panimula ni Daria habang binubuksan ang mga take-out. Well, one time, while I was on my shift, I decided to use the computer there and tried to apply for a job online. Nagulat naman si Calvin at agad na curious. Really? What kind of job? I applied as an administrative assistant for a small company downtown. And guess what? Tumigil si Daria saglit. Tinitingnan si Calvin na may kasamang malaki at nakangiting ngiti. Last week, I got an email saying I need to show up for an interview. No way! Sabi ni Calvin. Kita ang kasiyahan sa kanyang mga mata. And, dahan-dahang iniharap ni Daria ang mga kamay niya na parang inaantay ang tamang timing bago sabihin ng pinakamagandang bahagi. I showed up for the interview last week. And today I received another email saying, I got the job! I'm starting next week! Wow, Daria, that's amazing! Sabi ni Calvin. Tumayo at agad na yumakap kay Daria. Oh, I'm so happy for you. You've worked so hard for this. Thank you. Sagot naman ni Daria. Ramdam ang kasiyahan na bumabalot sa kanila. So I brought a lot of food. I thought we should celebrate. Nagsimula silang maghain ng pagkain at sabay ng kumain. Parehong masaya at excited para sa bagong oportunidad na darating sa buhay ni Daria. Habang kumakain, hindi naman mapigilan ni Calvin na mapansin ang saya at ningning sa mga mata ni Daria. Alam niyang deserve ng dalaga ang bawat magandang bagay na dumarating sa kanya.
Pagkatapos silang kumain, nagliligpit si Daria ng mga pinagkainan habang si Calvin naman ay tahimik na umiinom ng tubig. Napansin ni Daria ang laging ginagawa ni Calvin matapos ang bawat pagkain. Umiinom siya ng ilang tableta mula sa isang maliit na bote. Nakakapagtaka para kay Daria at hindi niya mapigilang itanong ngayong magkasama sila sa pagkainan. Calvin? Tanong ni Daria, binaling ang tingin sa bote ng gamot sa mesa. I always see you taking those after every meal. Are those vitamins? Nagpakawala ng ngiti si Calvin, medyo kinakabahan ng tono. Oh yeah, just vitamins, you know? Working in the factory can be tough, so I need to keep my strength up. Bagamat tinanggap ni Daria ang sagot ni Calvin, may maliit na kutob sa kanya. Habang nililigpit niya ang mga gamit sa mesa, napansin niyang may konting pasa sa braso ni Calvin na hindi niya dati nakita. Hey! Sabi ni Daria, itinuro ang braso ni Calvin. What happened there? You got a bruise. Tumingin si Calvin sa kanyang braso. Tila hindi niya naman napansin ang pasa bago pa ito itanong ni Daria. Oh, that? Nothing serious. I must have hit myself while lifting boxes at work. It happens. Sometimes. Hindi na masyadong pinansin ni Daria ang sagot. Ngunit nag-iwan ito ng kaunting alalahanin sa kanya. Napansin niyang tila laging pagod si Calvin itong mga nakaraang araw. Ngunit hindi niya na ito binigyan ng malalim na kahulugan. Alam niya ang trabaho sa factory ay talagang mabigat, lalo na sa katawan. At maaaring iyon ang dahilan. Sinubukan ni Calvin na itulak ang usapan sa ibang direksyon. So, are you excited for your new job? Tanong niya. Sinubukan gawing mas masaya ang mood ulit. But what's the plan? I mean, that is a big change. Napaisip si Daria sandali bago sumagot. I'm excited. It's been a long time since I've had something stable like this. You know how hard it's been, jumping from one job to another. Now I feel like I'm finally getting somewhere. Napangiti si Calvin. Masaya sa kasiyahan ni Daria. That's great to hear. I think this is the start of something really good for you. Yeah, tumango naman si Daria. Hindi maitago ang saya sa kanyang muka. I just want to work hard and save enough money for my family so I can go back to the Philippines. Or perhaps bring my family here. I've been waiting for this chance for so long. Ramdam ni Calvin ang passion ni Daria para sa kanyang pamilya. At ito ang isa sa mga bagay na nagugustuhan niya sa dalaga, ang kanyang dedikasyon at pagmamalasakit sa mga mahal niya sa buhay. Pagkatapos ng ilang minutong kwentuhan, napansin naman ni Daria ang oras at nagpaalam na siya na magpapahinga na. I think I'm going to bed now, sabi ni Daria habang tumayo mula sa upuan. I'm going to call my family in the Philippines to tell them the good news. Tumango si Calvin. Of course! I'm sure they'll be really proud of you. Tumigil si Daria saglit bago maglakad palayo. Tila may gusto pang sabihin. Thank you, Calvin. Mahinang sabi niya, puno ng pasasalamat. None of this would have been possible without you. Ngumiti si Calvin, ngunit may kaunting lungkot sa kanyang mga mata. You don't have to keep thanking me, Daria. I'm just glad things are working out for you. Nakangiting tumango naman si Daria bago mag-good night. Nang makarating siya sa kanyang kwarto ay sinara niya ang pinto at tahimik na huminga ng malalim. Excited siyang tawagan ang kanyang pamilya at ibahagi ang magandang balita. Pero hindi niya maiwasang mapansin ang lungkot na tila bumalot kay Calvin sa kanilang usapan kanina. Naiwan si Calvin sa sala, tahimik na nakaupo sa sofa. Habang iniisip niya ang mga nangyari sa araw na yon, hindi niya naman maiwasang mag-alala tungkol sa kanyang kalagayan. Palagi niyang iniisip na kailangan niyang maging matatag, lalo na para kay Daria. Ngunit sa loob-loob niya, nararamdaman niyang may mali na sa kanyang katawan. Ang mga pasa, ang biglaang panghihina ay hindi na normal. Subalit pinipilit niyang hindi magpahalata kay Daria. Ayaw niyang dagdagan ng mga alalahanin ng dalaga, lalo na ngayong nagiging maayos na ang takbo ng buhay nito. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpupursige na itago ang nararamdaman, hindi niya maalis ang isang bagay sa kanyang isipan.
Gaano pa kaya katagal niyang maitatago ang kanyang kalagayan kay Daria? Nagtapos ang gabi na iniisip ni Calvin ang tungkol sa kanyang sariling kalusugan at kung paano niyang mapoprotektahan si Daria sa katotohanan ukol dito. Nagsimula na magtrabaho si Daria sa kanyang bagong pinapasukan bilang administrative assistant. Noong una, gaya ng karamihan sa mga baguhan, tahimik at masinop lang siyang gumagawa ng kanyang mga tungkulin. Pero hindi nagtagal, nakita ng mga empleyado at mga boss ang sipag at dedikasyon ni Daria. Halos araw-araw siyang nag-overtime. Hindi para kumita ng extra, kundi para ipakita sa kumpanya ang kanyang halaga. "Wow, Daria, you're still here?" Tanong ng isa niyang kasamahan isang gabi nang naglalabas na ang karamihan ng empleyado. "Yes, just finishing few things," sagot ni Daria habang abala pa rin sa harap ng computer. Hindi man lang lumilingon. Sanay na siyang naglalagay ng mas matagal sa opisina kesa sa iba. "You're really putting extra hours, huh?" Ngumiti ang kasamahan bago umalis. Nakatingin naman si Daria habang nag-aayos ng kanyang mga papeles. Alam niyang malapit niya nang makamit ang kanyang mga pangarap. Hindi siya bumibitaw sa ideyang kailangan niyang magpursige upang makamit ang tagumpay. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para rin sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Hindi nagtagal, nagbunga ang kanyang kasipagan. Ilang buwan lang lumipas, nagkaroon siya ng promotion. Tumaas ang kanyang posisyon sa opisina. At kasabay nito ay mas magagandang benepisyo tulad ng insurance, mas mataas na sahod, at higit sa lahat ang respeto ng kanyang mga kasamahan. Napansin din ng mga kalalakihan sa opisina ang kakaibang charm ni Daria at nagsimula na rin magkaroon siya ng mga manliligaw. Isang tanghali, habang nasa pantry siya, lumapit ang isa niyang kasamahan na si Frank. Matangkad dito at makisig. "Hey, Daria!" Bati nito sabay ngiti. "You're doing really well, huh? I heard you got promoted. Congratulations." "Thanks, Frank," sagot ni Daria medyo nahihiya. "Just doing my best." "Well, you're doing more than that. But we grab some coffee sometime to celebrate?" Alok ni Frank. Ang mga matay nakangiti. Ngumiti naman si Daria pero hindi agad sumagot. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon mula sa mga lalaki, lalo na't alam niyang komplikado ang sitwasyon niya kay Calvin. "Maybe," sagot niya sa wakas. Medyo alanganin. "I'll let you know." Hindi naman naiwasang mapansin ni Calvin ang mga pagbabagong ito. Kapag magkasama sila ni Daria, halimbawa sa grocery o naglalakad pa uwi, paminsan-minsan ay may mga kasamahan si Daria na nakakasalubong nila. "Daria, hey!" Bati ni Phil, isa sa mga empleyadong lumalapit kay Daria sa grocery. "Oh, hi Phil," sagot ni Daria. Masayang nag-usap sila saglit. "Oh, this is Calvin by the way." Nakangiti naman si Calvin. Tumango bilang pagbate pero hindi maiwasan ang kaunting kurot ng selos. Hindi naman niya masabi ang totoong nararamdaman. Dahil sa mata ni Daria, sila ay nasa isang pakitang taong kasalang naman. Habang nag-uusap sina Daria at Phil, napansin ni Daria ang pagbabago sa mukha ni Calvin. Matamlay, tahimik at parang wala sa sariling nag-aabang sa kanilang pag-uusap. "Calvin, are you okay?" Tanong ni Daria matapos silang magpaalam kay Phil. Ngumiti naman si Calvin at pilit na itinatago ang bigat ng kanyang nararamdaman. "Yeah, I'm fine. Let's go home." Pero ramdam ni Daria na hindi iyon totoo. Hindi niya lubos maisip kung anong dahilan ng pagbabago ng mood ni Calvin. Pero naroon ang kutob na may kinalaman nito sa mga bagong atensyong nakukuha niya mula sa trabaho. Habang lumilipas sa mga araw, napansin ni Daria na mas madalas nang tahimik si Calvin. Kapag magkasama sila sa apartment, may mga pagkakataon na tila malayo ang loob nito. "Calvin, are you mad or something?" Minsang tanong ni Daria habang naghahaponan sila. Nagulat naman si Calvin at biglang itinigil ang pagkain at tinignan si Daria. "What? No, of course not." "I see. It's just that you've really been very quiet lately." Dagdag pa ni Daria. Huminga ng malalim si Calvin.
Alam niyang hindi niya maitatago kay Daria ang tunay niyang nararamdaman. It's nothing. Really, I guess I've just been tired from work. Tumango si Daria. Pero sa loob-loob niya, hindi siya kontento sa sagot ni Calvin. May nararamdaman siyang hindi niya maintindihan. Tila may mabigat na naglalayo sa kanya. Sa kanila. Kahit na magkasama sila sa iisang bubong. Ang totoo, unti-unti na rin nahuhulog ang loob ni Daria kay Calvin. Nagsimula lang ang lahat sa isang kasunduan. Pero sa mga buwan na magkasama sila, nakita niya ang kabaitan at malasakit ni Calvin. Hindi siya tulad ng ibang lalaki na nakilala niya. Simpleng tao lamang si Calvin, pero bukal ang puso. Isang gabi matapos silang maghapunan, nakaupo si Daria sa maliit na sofa ng apartment habang si Calvin naman ay tahimik na nag-aayos ng mga gamit. Naramdaman ni Daria ang isang kakaibang lungkot. Gusto niyang tanungin si Calvin kung ano ba talaga ang nararamdaman nito, pero natatakot siyang masira ang kasalukuyang relasyon nila. Calvin? Mahinang tawag ni Daria. Yeah? Sagot nito. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Thank you for everything, sabi ni Daria. Sinubukan niyang itago ang lungkot sa kanyang boses. I mean it. I wouldn't be where I am now if it wasn't for you. Sa wakas, huminto si Calvin at tumingin kay Daria. Ramdam niyang may ibig sabihin ang mga salitang yon. You don't have to thank me, Daria, sabi niya. Again, I'm just glad you're doing well. Napangiti si Daria, pero may kirot sa puso niya. Alam niyang hindi ito simpleng pasasalamat lamang. Nahuhulog na ang loob niya kay Calvin, pero hindi niya alam kung ano ang nararamdaman nito para sa kanya. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating tagapakinig na si Christy Cantillas from Paranaque. At ang sabi niya sa ating kwento kahapon, kailangan nating magmahalan at huwag tayong magsiraan. Huwag tayong mang-aapi sa kapwa-tao natin para payapa ang puso at isipan natin. Kasi pag parati tayong mang-aapi, magulo ang ating isipan. At pag nakita natin ang taong inaapi natin, parati tayong galit. Kaya pakawalan natin ang pang-aapi at inggit sa ating puso. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Nang gabing yon, habang si Daria ay tahimik na nakahiga sa kanyang maliit na kwarto, hindi siya makatulog. Puno ang kanyang isipan ng mga tanong. Ano na ba ang nangyayari sa kanila ni Calvin? Hindi ba niya pwedeng sabihin dito ang kanyang nararamdaman? Pero paano kung hindi siya nito magustuhan pabalik? Baka masira pa ang lahat. Sa kabilang kwarto, si Calvin ay tahimik lang din. Katulad ni Daria, hindi rin siya makatulog. Alam niyang may nararamdaman siya para kay Daria, pero patuloy niyang itinatanggi iyon sa sarili. Sa tingin niya, hindi siya deserving para kay Daria dahil sila ay nasa isang kasal na palabas lamang. Pero paano kung sa kabila ng kasinungalingang yon, totoong pagmamahalan na pala ang unti-unting sumisibol? Na talagang may nararamdaman na sila para sa isa't isa at tinatago lamang. Naging maganda na talaga ang takbo ng buhay ni Daria. Hindi niya akalain na mula sa pagiging isang TNT sa Canada, makakaranas siya ng ganitong tagumpay. Isa na siyang successful na employee. Nakakatanggap siya ng malaking sweldo. May mga benepisyo rin at sa wakas, kaya niya nang umupa ng sarili niyang bahay. Hindi na lang siya bastang nakikisama, kaya niya nang tumayo sa sarili niyang mga paa. Isang gabi, hindi mapakali si Daria habang iniisip kung paanong sasabihin kay Calvin ang magandang balita. Nakaupo siya sa maliit na sofa. Hawak ang isang tasang kape habang nag-aabang kay Calvin na galing sa labas. Maya-maya pa ay narinig niyang bumukas ang pinto. Calvin, you're back! Masiglang bati ni Daria. Napatingin si Calvin kay Daria. Nakangiti ito. Pero parang may kakaibang kislap sa mata. Tila may balak sabihin. Hey! Bati naman ni Calvin habang inaabot ang kanyang jacket sa sapitan. You seem extra happy today.
What's the good news? Tumayo si Daria at lumapit kay Calvin. Hindi na maitago ang excitement. I have something to tell you, sabi niya. Bit-bit ang excitement sa bawat salita. I'm moving out. I found a bigger place to rent. Natigilan si Calvin sa narinig. Hindi agad nakapagsalita. Nararamdaman niya ang kakaibang kirot sa dibdib. Alam niyang darating ang araw na to, na magpapatuloy na si Daria sa buhay niya. Hindi na siya kakailanganin, pero hindi niya inaasahan na darating ito ng ganitong kabilis. Wow, that's great, Daria, sagot ni Calvin. Pilit na nilulunok ang bigat sa kanyang dibdib. You really deserve it. Masayang ngumiti si Daria at niyakap si Calvin. Yes, and I'm so excited. But you know what? I want you to come with me. Nanlaki ang mga mata ni Calvin sa narinig. Oh, what? Tanong niya. Hindi ito makapaniwala. Yeah, sagot ni Daria. May bahad ng kasiguraduhan sa kanyang tinig. After all, we're married, right? You've done so much for me. It's only fair that we stay together. Halos hindi naman makapaniwala si Calvin sa sinabi ni Daria. Hindi niya inaasahan ang ganoong klaseng alok mula sa kanya. Napakadalisay ng puso ni Daria. Walang halong pagsisinungaling. At handa siyang alagaan si Calvin kahit hindi naman sila tunay na mag-asawa. Oh, wait, you want me to live with you? Tanong ulit ni Calvin, naguguluhan. But Daria, you don't have to do that. You don't owe me anything. No, Calvin, sagot ni Daria. Tumingin sa mga mata ni Calvin na may halong pagpapasalamat. I owe you everything. I wouldn't be here without you. Sandaling natahimik si Calvin. Sinusubukang intindihin ang sinabi ni Daria. Alam niyang totoo yon dahil hindi sana natuloy ang visa ni Daria kung hindi dahil sa kanilang kasal. Pero iba naman ang nararamdaman niya ngayon. Hindi ito tungkol sa pasasalamat sa utang na loob. Mas malalim na ang dahilan. Huminga ng malalim si Calvin bago magsalita. Daria, I think it's time for us to talk about something. Napakunot ang noo ni Daria. What do you mean? Tanong niya. Nagtataka. Tumingin si Calvin kay Daria, seryoso ang muka. I think we should start thinking about our divorce. Bigla naman namutla si Daria sa narinig. Parang tumigil ang kanyang mundo. Divorce? Tanong niya. Halos hindi makapaniwala. Why are you saying this now? Tumingin si Calvin sa sahig. Tila ayaw makipagtitigan kay Daria. Because Daria, you don't need me anymore. Sagot niya na mabigat. You're doing so well on your own. You have a great job, a great life ahead of you, and I don't want you to feel stuck with me. Hindi naman makapagsalita si Daria. Hindi niya inakalang maririnig niya iyon mula kay Calvin. Sa kabila ng kanilang kasunduan, sa mga buwan na nagsama sila, naging magaan ang loob niya sa lalaki. Sa katunayan, masyadong malapit ng damdamin niya kay Calvin. But Calvin, we don't have to get divorced. I'm not stuck with you. Sagot naman ni Daria. Pilit na nagpapaliwanag. We've been through so much together. And I'm happy. With you. Ngunit umiling si Calvin. Tila ba desidido na sa kanyang desisyon. No, Daria. You deserve more. I've seen how people at your work look at you. I know there are men who likes you. You deserve to be with someone who can truly make you happy. Not just someone who help you stay here. Napatitig si Daria kay Calvin. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang sinasabi nito. Hindi ba nakikita ni Calvin na mahalaga ito sa kanya? Na hindi lang ito tungkol sa kasunduan, kundi may nararamdaman na rin siyang pagmamahal para dito. Gusto sana magsalita ni Daria, pero bago pa siya makahanap ng tamang salita, nagsalita ulit si Calvin. I have to go to work now, sabi niya. Bumitaw ng malalim na hininga. We can talk about this again. Later.
Pagkatapos ay kinuha ni Calvin ang kanyang jacket at nagpaalam. Naiwan si Daria na nakaupo sa sofa, tila nawawala sa sarili. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman. Malungkot ba siya, galit, o takot na mawala si Calvin? Habang naririnig niya ang yabag ni Calvin palayo, ramdam ni Daria ang bigat sa kanyang puso. Habang mag-isa sa sala, napabuntong hininga si Daria. Tila bumalik lahat ng alaala ng mga panahong nagsisimula pa lamang sila ni Calvin. Mula sa kanilang simpleng kasunduan hanggang sa mga panahong natutunan nilang mag-alaga sa isa't isa. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na magkakaroon ng ganitong klaseng pag-uusap, na kailangang pag-isipan ang posibilidad ng pagkawala ni Calvin sa kanyang buhay. Naitanong tuloy ni Daria sa sarili kung ano nga ba ang talagang nararamdaman niya para kay Calvin. Totoo bang utang na loob lang? O may halong pagmamahal na rin? Alam niyang malalim na ang kanilang pinagsamahan, pero hindi niya alam kung handa na nga ba siyang aminin na higit pa roon ang kanyang nararamdaman. Tahimik na nakaupo si Daria sa isang maliit na mesa sa apartment. Hawak niya ang mga dokumentong katatanggap lang niya mula sa abogado. Ang mga divorce papers na hinihintay ni Calvin. Wala siyang imik. Alos hindi makagalaw habang nakatitig sa mga papel na iyon. Para bang ang bigat-bigat ng kanyang mga kamay. Hindi niya magawang ilipat ang mga iyon sa ibang lugar. Matagal niya nang alam na darating ang araw na to. Ngunit hindi niya inaasahan kung gaano itong kasakit. Hindi lang ito isang kasunduan na tapusin ang kasal na nagsimula bilang pabor, kundi isang pagwawakas ng isang bagay na higit pa sa inaasahan niya. Sa kabila ng kanilang kasunduan, naramdaman ni Daria na sa apartment na yon, kasama si Calvin, natagpuan niya ang isang tahanan. Isang uri ng pagmamalasakit na matagal niya nang hinahanap. Napabuntong hininga siya habang dahan-dahang tinatabi ang divorce papers. Alam niyang dapat niya nang asikasuhin ang lahat. Naaayos na rin niya ang mga papeles ng bagong bahay na lilipatan niya. At kapag na-finalize ng divorce, maaari na siyang lumipat. Ngunit sa kabila ng lahat, tila may mabigat na bagay na pumipigil sa kanya. Pagod na siyang umuwi sa apartment isang gabi, ngunit wala si Calvin. Tahimik ang buong paligid at ramdam niya ang lamig ng espasyo. Napalibutan siya ng mga alaala, mga simpleng gabi na napag-uusap sila ni Calvin. Ang mga sandaling nagtatawanan sila habang naghahanda ng pagkain. At ang mga oras na walang imikan, ngunit may pakiramdam ng kapwa pag-aalaga. Pinilit niyang alisin ang mga alaalang yon sa kanyang isipan. Ngunit hindi siya maiwasang maramdaman ng matinding kirot. Hindi niya akalain na mauuwi sila ni Calvin sa puntong kailangan na nilang mag-divorce para kahit papaano ay maibsan ng sakit na nararamdaman. Naisip ni Daria na abalahin na lamang ang sarili at asikasuhin ang ibang bagay. Kinuha ni Daria ang mga unopened mails na nagkalat sa mesa. Isa-isa niya iyong binuksan at karamihan ay mga bills at ilang ad ng mga sale. Pero may isang sobre na nakaagaw ng kanyang pansin. Hindi ito katulad ng iba dahil mula ito sa isang ospital. Napaangat ang kilay niya na mabasa ang Cancer Institute na nakalimbag sa envelope. Bigla siyang kinabahan at mabilis na tumibok ang kanyang puso. Maingat niyang binuksan ang sobre at doon niya nakita ang hindi niya inaasahan na isang medical diagnosis para kay Calvin. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos nanginig na ang kanyang mga kamay habang binabasa ang bawat linya. Cancer, stage 2. Iyon ang dahilan ng mga gamot ni Calvin at ng pasa sa kanyang katawan. Napaupo si Daria, ramdam ang bigat ng nadiskubre. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makagalaw. Pumasok sa isipan niya ang lahat ng mga pagkakataon na umiinom ng gamot si Calvin. Ang mga sandaling nakikita niya ang mga pasa nito sa katawan. Ang simpleng mga paliwanag ni Calvin na iyon ay mga vitamins na kailangan niya. Ang mga pasa ay dahil sa trabaho. Lahat iyon ay nagsimulang mag-make sense sa kanya. Bigla niyang naramdaman ang malalim na lungkot. Hindi niya alam kung paano siyang magre-react. Gusto niya magtungo kay Calvin, yakapin siya at sabihin na alam niya na ang lahat. Gusto niyang mag-alok ng tulong,
kahit papaano ay magsalita tungkol sa kanilang sitwasyon. Pero alam din niyang hindi pa handa si Calvin na ipaalam ang tungkol sa kanyang sakit. Pinili ni Calvin na manatiling tahimik, na magkunwari na walang mali. Sa halip na i-confront si Calvin, naisip ni Daria na mas makakabuti kung hintayin niyang maging handa si Calvin na sabihin ang totoo. Hindi niya kayang iwan si Calvin sa ganitong sitwasyon, lalo na ngayong alam niya na may mabigat na pinagdadaanan nito. Napagdesisyonan ni Daria na itago ang divorce papers. Alam niyang hindi pa siya handa na tuluyang tapusin ang kanilang kasal. Hindi na siya aalis. Hindi siya aalis habang may sakit si Calvin. Kapag tinanong siya ni Calvin kung may update ba sa kanilang divorce, palaging sinasabi ni Daria na mahirap magpa-schedule sa abogado at maraming mga delay. Any update on the lawyer? Tanong ni Calvin minsan habang naghahaponan sila. Dahan-dahan namang umiti si Daria, pilit na hindi nagpapahalata. There's been some scheduling issues. It looks like it will be a while before everything is settled. Nag-aalala si Calvin, ngunit wala na siya magagawa. It's okay. I just don't want to keep you tied down to me, you know? Sabi niya. Nakayuko habang naglalagay ng pagkain sa kanyang plato. Ngumiti naman si Daria kahit na may kirot sa puso. Don't worry, Calvin. We're in no rush. Kahit papaano natuwa naman si Calvin na magtatagal pa ang kanilang pagsasama sa apartment. Alam niyang delikado dahil lalo siyang nahuhulog kay Daria. Ngunit sa kabila ng lahat, gusto pa rin niyang makasama ito. Subalit sa loob niya, ramdam niya ang takot. Takot na baka sa kabila ng kanilang kasunduan, masaktan si Daria sa kalaunan. At hindi niya kayang makitang ganoon ito. Habang si Calvin naman ay nag-aalala tungkol sa nadaramang pagmamahal kay Daria, si Daria naman ay lalong nagiging sigurado sa kanyang desisyon. Hindi niya na kayang iwan si Calvin sa gitna ng laban nito sa sakit. Hindi siya aalis. At kahit kailan, hindi niya iiwan si Calvin sa panahon na mas kailangan siya nito. Naging tahimik ang mga susunod na linggo, ngunit patuloy si Daria sa kanyang alibay tungkol sa delay sa divorce. Nagiging mas maingat siya sa pakikipag-usap kay Calvin. Ngunit habang tumatagal, lalong tumitibay ang desisyon niyang hindi niya iiwan ang taong nag-alaga at nagbigay ng tahanan sa kanya. Nagpatuloy ang pagsasama ni Daria at Calvin. Walang pagbabago sa kanilang araw-araw na routine. Ngunit hindi na maikakaila na mas naging hands-on na si Daria kay Calvin. Araw-araw, naghahanda siya ng masusustansyang pagkain at sinisigurado niyang iinumin ni Calvin ang mga vitamins nito. Minsan pa nga, nagyayaya si Daria na mag-exercise sila o di kaya magpunta sa mga lugar kung saan pwede silang mag-relax at mag-meditate, gaya ng mga public park sa malapit. Napansin ni Calvin ang pagbabagong yon. Hindi alam niyang maalaga si Daria. Mula pa noon, parang mas naging extra pa nga ito sa pag-aalaga sa kanya nitong mga nakaraang linggo. Nakaramdam naman siya ng magkahalong tuwa at lungkot. Mas pinahihirapan nito ang kanyang plano na mag-move on at bitawan na si Daria para hindi ito matali sa kanya habang dumadaan siya sa kanyang sitwasyon. Hey, do you want to get some fresh air after dinner? Tanong ni Daria isang gabi habang inilalagay niya sa mesa ang hinandang pagkain. Si Calvin na nakatayo na sa gilid ng kusina ay ngumiti ng bahagya. Aren't you busy at work? You don't have to do all these things for me, Daria. Ngumiti naman si Daria, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata na sinubukan niyang itago. I just want to make sure you're healthy. Besides, it's not just for you, it's also good for me. Pinilit ni Calvin na huwag magpahalata, pero sa loob-loob niya ay nararamdaman ang pangamba. Bakit nga ba sobrang alaga sa kanya ni Daria? Hindi ba't dapat siya ang nagpapalaya sa babae para magawa nitong ipagpatuloy ang buhay na walang mabigat sa pasanin? Pero dahil sa patuloy na pagmamalasakit ni Daria, mas lalo lang nahihirapan si Calvin na isipin ang ideya ng pagbibigay sa kanya ng kalayaan. Isang araw habang naglilinis si Calvin ng apartment, aksidenteng nasagi niya ang mga nakaayos na dokumento ni Daria sa bookshelf. Agad niyang inayos ang mga ito pero habang sinusunod niya ang mga papel, napansin niya ang isang folder na naglalaman ng dokumento at ang buksan niya ito, divorce papers pala nila yon.
Nanlaki ang mga mata ni Calvin. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel at doon niya nabasa ang mga nilalaman na matagal na pala nilang kailangan para sa kanilang divorce. Hindi siya makapaniwala. Matagal na palang nasa apartment na ito. Ngunit itinago lamang ni Daria. Anong dahilan? Napaupo si Calvin sa sofa. Hawak pa rin ang mga papel habang sinusubukang intindihin kung bakit itinago ni Daria ang mga ito. Tila may kirot sa kanyang puso. Hindi niya alam kung galit ba o nasasaktan siya. Akala niya gusto ni Daria ang divorce para makalaya na ito at magpatuloy sa kanyang mas magandang buhay. Pero bakit tila tinatago ng babae ang pagkakataong ito? Ilang minuto pa ay dumating na si Daria mula sa trabaho. Masigla siyang pumasok sa pintuan. May dala-dala ng take-out na pagkain. "Calvin, I brought dinner. It's still a healthy meal, but the chef said it's delicious." Masaya sabi ni Daria habang pumapasok sa sala. Ngunit natigilan siya na makita si Calvin na nakaupo sa sofa. Hawak ang divorce papers na katitig ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng tanong at galit. "Daria," mabigat ang boses ni Calvin. "What is this? Why are you hiding them?" Parang nawala ang lahat ng saya sa mukha ni Daria. Napabuntong hininga siya at iniwas ang tingin. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Lumapit siya ng kaunti pero hindi makapagsalita ng maayos. I was going to tell you," sabing mahina ni Daria, halos pabulong. "What do you really want to happen, Daria?" Tanong ni Calvin, may pag-aalilangan sa boses. "I thought you wanted this. I thought you'd want to be free. You don't have to stay, Daria. I know there are better things waiting for you than being stuck with someone like me, a factory worker with nothing much to offer." Umiling si Daria. Halatang nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagsalita siya ng mahinahon. Ngunit may lalim ang bawat salita. "I know about the cancer, Calvin." Nanlaki ang mga mata ni Calvin sa gulat. Hindi siya nakapagsalita sa loob ng ilang segundo. Para bang natanggal ang lahat ng lakas niya sa katawan. Nang makita ni Daria ang reaksyon niya, bigla siyang nagsimulang magsalita ng sunod-sunod. "I found out weeks ago from the hospital mail. And Calvin, I'm not leaving you. I won't let you go through this alone. If we divorce, even your medical decisions will be affected. And I don't want that to happen. I can't let you deal with this by yourself." Napaiyak si Calvin. Hindi niya akalain na alam na pala ni Daria ang lahat. Ngunit piniling manatili pa rin ito sa kanya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng sakit sa puso. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng kalooban na nararamdaman niyang naging pabigat siya sa buhay ni Daria. "But you don't have to do this," sabi ni Calvin na halos umiyak na. "You don't have to give up your life for me, Daria. I'll be okay. I can handle this. I don't want you to sacrifice everything you've worked so hard because of my cancer. You should go on with your life. I'll be fine." Ngunit umiling si Daria. Pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. "No, Calvin. You helped me rebuild my life when I had nothing. And I will never forget that. You're a part of me now. And I can't just walk away. I want to be here for you, the way you were there for me. You are a big part of my life, and I will never leave you." Sa puntong yon, bumigay na si Calvin. Pareho silang umiiyak. Yakap-yakap ang isa't isa at pareho hindi alam kung saan hahantong ang kanilang pagsasama. Ngunit sa oras na yon, alam nilang kailangan nila ang isa't isa. "I don't deserve you," bulong ni Calvin habang yakap si Daria. Tumango si Daria habang umiiyak, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang tama ang desisyon niya. "You're worth it, Calvin. And we'll get through this together." Sa mga sandaling yon, hindi na mahalaga ang mga divorce papers. Ang mahalaga ay ang tunay na koneksyon na nabuo sa pagitan nila.
na higit pa sa anumang kasunduan o papel. Isang umaga, tahimik na nagluluto si Daria ng breakfast sa kanilang maliit na kitchen. Napansin niyang may mga billboard sa labas na nagsasaad ng isang lokal na festival sa kanilang bayan. Palaging masaya ang mga tao sa ganitong okasyon. Ngunit sa pagkakataong to, naisip ni Daria na hindi siya masyadong interesado sa mga ito dahil mas mahalaga si Calvin. Habang nag-aalmusal si Calvin sa mesa, hindi niya naman maiwasang magtanong, "Hey Daria, are you sure you want to keep doing this? I mean, I really feel like I'm a burden to you." Lumingon si Daria kay Calvin, nakangiti. "You're not a burden, Calvin. It was my choice to be here by your side. Do you remember those times when I was so confused and had nowhere to go? You helped me back then. That's why I'm here now for you." "But Daria," nag-aalalang sagot ni Calvin, "I don't want you to feel stuck with me." "Calvin, don't worry," sagot niya, tumatawa ng kaunti. "I can't leave you. Besides, I also want to help. I know how much you've done for me." Napangiti naman si Calvin pero may pag-aalala pa rin sa kanyang mga mata. "I just feel like maybe you could have a better life without me. Maybe you could start dating someone more stable." "Stable?" tanong ni Daria, medyo natatawa. "Calvin, I have no intention of dating anyone else. The truth is, there are some who want to date me, but I don't want to entertain them. It's like I'm becoming loyal to our marriage, even when everything seems heavy." Naghahanap ng tamang salita si Calvin. "I guess I've never really thought of it that way. I mean, just wish I could do more for you. There is something that will really help you," sabi ni Daria, at tumayo siya upang kunin ang kanyang cellphone. "About the medical insurance in my company. We can use it for your chemotherapy because we're married." Ngunit nag-alala si Calvin. "Daria, I don't want you to feel trapped because of me. You're sacrificing so much for me." Muling sumagot naman si Daria. "You are important to me, Calvin. If it wasn't for you, I wouldn't be here today. There is no reason why I should not use this insurance for you." "Oh, I'm lucky," sagot ni Calvin na tila nahulog na sa mga salitang sinabi ni Daria. "I am so lucky to have you with me through it all." "Just relax, Calvin. No matter how complicated the situation is, I'm here. It's a partnership, remember?" Sinimulan niya ng iligpit ang kanilang mga pinagkainan habang iniisip ang mga susunod na hakbang. Bilang sagot, umiling si Calvin at sinabi, "You know what, sometimes I really think, how did I get someone like you? There seems to be a lot of bad things in my life, but you're here." Ngunit hindi pa natapos ang kanyang pagninilay. "We need to start the chemotherapy, Calvin. I know the next few days will be difficult, but we have to fight for it." Nagsimula na nga magbago ang kondisyon ni Calvin. Dumarami ng mga pagkakataong siya ay pagod at may pagkakataon pang kailangan niyang umupo ng mas matagal kesa dati. Nagsimula na rin makaramdam ng sakit si Calvin na dati hindi niya naman nararamdaman. Naisip ni Daria na kung sakaling pinirmahan nga niyang divorce papers, maaari sanang naging mas magaan ang sitwasyon. Pero hindi niya iyon pinag-iisipan. Alam niyang kailangan niya si Calvin at mas kailangan ni Calvin ang kanyang suporta. "You know what?" tanong ni Daria, naglalakad-lakad sa sala habang nagsasalita. "One time, while I was walking in the park, there was a group of children playing. I saw the joy in their eyes. So I thought, I also want to see a smile on your face, no matter how hard it is." "You're right," sagot ni Calvin. "I hope things will turn out okay. And I want to make things right. I want to live." "We will be okay," sagot ni Daria, sabay hawak sa mga kamay ni Calvin. "I'll be with you every step of the way." Dahil dito, nagkaroon ng panibagong pag-asa si Calvin.
Habang lumalapit ang panahon ng chemotherapy, pareho sila nagplano ng mga bagay na maaari nilang gawin habang abala ang kanilang isip sa masamang mga pangyayari. Please, be strong for me, Calvin. Sabi ni Daria, kahit may kaunting takot sa kanyang puso. Despite of everything, we have to remain positive, just like what we agreed upon. Because of you, Daria, it seems that this becomes easier. You give me strength and inspiration. Sagot naman ni Calvin, I will never leave. Sagot ni Daria at may ngiti sa kanyang mga labi. Even hurricanes cannot stop me. Biro pa niya dahilan upang matawa si Calvin. Sa kanilang maliit na apartment, tila unti-unting nabalot ng pag-asa ang hangin. Ang mga pangarap ni Daria ay nagsimula ng muling magbago. Hindi na lang para sa kanya, kundi para sa kanyang asawang si Calvin, na tila unti-unti na ring natututunan ang kahalagahan ng kanilang pagkakaisa. When all this is done, sabi ni Calvin, I hope we can travel. I would like to know all the things I've never seen before. Oh, I want that too. Sagot naman ni Daria at hinaplos ang likod ni Calvin. We can go to so many places once you get better. Nangako silang magkakaroon ng mga paglalakbay at karanasan sa hinaharap. Ngunit sa mga oras na yon, ang kanilang focus ay nakatuon sa kasalukuyan. At pareho silang nagpasya na harapin ang bawat hamon ng may pag-asa at pagmamahal. Sabay silang humarap sa salamin. May mga pagninilay-nilay at pangarap na magsimulang bumangon sa kanilang mga puso na nagsasabing, we can do this. Ilang linggong lumipas mula na magdesisyon si Daria at Calvin na harapin ang kanilang mga hamon bilang mag-asawa. Sa tulong ng medical insurance ni Daria, naging mas madali ang mga proseso para sa chemotherapy at iba pang kinakailangang panggamot ni Calvin. Bagamat nahihirapan, hindi niya kayang isipin na umalis si Daria sa kanyang tabi. Sa halip, siya ay lalong nakaramdam ng pasasalamat sa kanyang asawa. Isang umaga, bago ang kanyang unang chemotherapy session, nagluto si Daria ng masustansyang breakfast. Habang piniprito ang mga itlog, iniisip niya ang mga magagandang alaala sa mga nakaraang linggo. Kasama ni Calvin, palagi sila naglalaro. Nagkakwentuhan at nagtutulungan sa mga gawain sa bahay. Parang ang lahat ng pagsubok ay nagbukas sa kanila ng mas maraming pagkakataon upang makilala ang isa't isa. Pagkatapos nilang kumain, humarap si Daria kay Calvin. Are you ready? Tanong niya. Yes, but I'm kinda nervous. Sagot ni Calvin. May halong ngiti. Hopefully it won't be too painful. I'm here for you, Calvin. Everything will be okay, alright? Sabi ni Daria. Pinipigilan ang pag-aalala sa kanyang puso. Habang naglalakad sila papunta sa ospital, naramdaman ni Daria na tila hindi na sila ang mga dating estranghero. Ngayon, ang kanilang paglalakad ay puno na ng pag-asa at pagmamahal. Dumating sila sa chemotherapy unit at habang naghahantay sa kanilang pangalan, abala si Daria sa paghawak sa kamay ni Calvin. You know, Daria, while we're here, I'm thinking about how we've changed. It's like we're friends, more than husband and wife, sabi ni Calvin. Tiningnan ng mga tao sa paligid. Yeah, sagot naman ni Daria habang lumalabas ang tingin sa kanyang mga labi. I never thought that our marriage would be like this. It's like with every smile and laugh, we leave behind all the pain and sadness. Nag-umpisa na ang kanilang session at dahan-dahan nang pumasok si Calvin sa treatment room. Nakatayo naman si Daria sa labas, nanonood at nagdarasal na magiging maayos ang lahat. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ni Calvin, tila nag-uumapaw ang pagmamahal sa kanyang puso. Matapos ang session, umuwi silang dalawa. Pagod, ngunit masaya. Ipinagluto ni Daria si Calvin ang paborito nitong sinigang, na puno ng mga gulay para makabawi ng lakas. Yummy, right? Tanong ni Daria habang inaabot ang mangkok kay Calvin. Of course, it's delicious, especially you cooked it. Sagot ni Calvin. Nakangiti at may kaunting pagkapagod sa kanyang boses.
Habang kumakain, nagkwento si Daria sa mga nangyari sa kanyang trabaho. There were a lot of backlogs I need to accomplish, but I don't know. Sometimes I worry that you don't get enough rest. It's okay, Daria. You don't have to worry about me all the time. Sagot naman ni Calvin. Pinapahid ang kanyang mga labi ng tissue. You've always there by my side, and I appreciate it. Sabay silang tumawa at pagkatapos ng kanilang pagkain, nag-aya si Daria ng mga gamit ni Calvin. Pinasadahan niya ang kanyang kamay sa mga gamot at vitamins na iniwan nito sa mesa. Nakita niya ang gamot na ibinigay sa kanya, ngunit hindi siya nag-atubiling ipaalala kay Calvin. Time for your meds, mister? Sabi ni Daria nang may kagalakan sa kanyang boses. Yes, ma'am. Sagot naman ni Calvin sabay salute pa. Napansin naman ni Daria na tila ang kanyang mga mata ay nagiging mas maliwanag. Pagkatapos ng kanilang simpleng hapunan, umupo na sila sa sala. Nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap. Sa kanilang mga talakayan, dahan-dahan nilang natutunan ng mga bagay na mas mahalaga pa sa buhay. You know what, Daria? I really dreamed of going to another country. I want to experience things that I've never seen before. Sabi ni Calvin. Nakatingin sa bintana habang ang mga bituin ay nagliliwanag sa kalangitan. I also want to visit another country, but I want to do all those with you. I feel like I want to travel around the world with you and build memories together. Sagot ni Daria na tila nadarama ang mga pangarap ni Calvin. Nakahawak ang kanilang mga kamay sa gitna ng pag-uusap. Tila walang hanggan ang kanilang pagkakaintindihan. Sa mga sandaling yun, napagtanto ni Daria at Calvin na hindi lamang sila mag-asawa kundi magkaibigan at magkatuwang sa laban ng buhay. Bilang pagwawakas ng kanilang araw, nagpasya silang manood ng pelikula. Pinili ni Calvin ang isang romantikong komedya na paborito ni Daria. Habang nanonood ay bumuhos sa mga tawa at aliw sa loob ng kanilang maliit na apartment. You know, whenever I watch these movies, I also think of the people who are important to me. Tanong ni Calvin, habang masigasig na pinapanood ang eksena. Really? Why? What comes to your mind? Tanong naman ni Daria, na ang kanyang mga mata ay puno ng interes. When I look at the success and joy of the characters, I think that we can be the same. That one day we will have stories to share with others too. Sagot ni Calvin na puno ng pag-asa. I believe that that day will come, as long as we are there for each other. Nothing is impossible. Sagot naman ni Daria na parang may paninindigan din sa kanyang puso. At sa mga panahong yon, napagtanto nilang dalawa na ang kanilang pagmamahalan ay hindi lamang nakasalalay sa sakit at hirap, kundi sa mga pangarap na sila rin ang nagsimula. Sa paglalakbay na iyon, natutunan nilang mahalin ang isa't isa ng mas tunay at mas malalim. Puno ng abala si Daria sa kanyang trabaho. Ang opisina ay puno ng mga tawanan at bulungan. Ngunit siya ay abala sa pag-aasikaso ng mga reports para sa susunod na quarterly review. Kasama ang mga kasamahan sa opisina, abala ang bawat isa sa kanilang mga gawain. Daria, if you continue to be so diligent, you might win all the awards at the next company celebration. Biro ng kanyang Canadian office mate na si Mark. Habang hawak ang isang kape, tumawa naman si Daria. That's too much pressure for me, sagot niya sabay tawa. Pero sa isip niya, hindi naman ang mga awards o pagkilala ang mahalaga. Ang mas magandang achievement ay ang pagbuti ng kalagayan ni Calvin. Sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan niya, siya ay nag-aalala para sa kanyang asawa. Ngunit bigla, habang abala siya sa kanyang trabaho ay tumunog ang kanyang cellphone. Ang tawag ay mula sa isang ospital. Agad na nabuhay ang kanyang puso at tumayo siya mula sa kanyang desk. Hello? Tanong niya. Kahit nasa loob-loob niya, labis ang pag-aalala. Hello? Daria? We just want to let you know that we have news for Mr. Calvin. Pahayag ng nurse sa kabilang linya. Can you come to the hospital? Nagpanik si Daria at agad na umalis ang opisina. Okay, I'll be there immediately. Sagot niya. Nagmamadaling lumabas ng building. Ang mga kaisipan ay naglalaro sa kanyang isipan.
Ano kaya nangyari kay Calvin? Nasa mas mabuting kalagayan ba siya? O may iba pang masamang balita? Pagdating niya sa ospital, halos tumakbo siya papunta sa kwarto ni Calvin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at makikita ang kanyang asawa na kausap ang doktor at nakangiti. Calvin? Tanong ni Daria at nagugulahan ngunit masaya na makita ang ngiti ni Calvin. Oh, what's going on here? Daria, I'm happy you're here. Masiglang sagot ni Calvin na tila walang alintana sa kanyang nararamdaman. The doctor has some good news. Tumayo ang doktor at yumiti. Daria, it seems that Calvin's cancer cells are slowly disappearing. In the last tests performed, only a few cells were detected. If this continues, just few more rounds of chemotherapy, and hopefully he'll be okay. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Daria. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Really? Calvin, is this true? Yes, it's true. Sagot ni Calvin habang hawak ang kamay ni Daria. Oh, I can't believe it. It feels so surreal. Dahil sa labis na saya, hindi naman napigilan ni Daria ang kanyang emosyon. Pumatak ang kanyang mga luha. Ngunit ang mga luha ng saya. Calvin, I am so happy. Mahina niyang nasabi. You're finally getting better. Everything I prayed for is finally happening. Bigla namang napansin ni Calvin ang mga luha ni Daria at agad niyang pinunasan ang mga ito. Please don't cry. We should be happy. Sabik na sinabi niya. Sa kanilang mga mata, nagkaroon ng isang espesyal na koneksyon. At ng mga sandaling yon, nagdesisyon silang ipagdiwang ang magandang balita. I'm so glad that you're here with me to celebrate the good news. You have taken care of me so much. I told you that I'll never leave you no matter what happens. You've been there for me since the very beginning, so there's no way that I will let you go through this alone. Bulong naman ni Daria. And I'm so happy that you're getting better now. Just a few more, and I'll finally beat my cancer. We can go to places that we want to go to. Nakangiting dugtong pa ni Calvin. Nagkatitigan sila sa loob ng ilang sandali. Ang mundo ay tila nawala sa paligid nila at sa mga mata ng isa't isa, nahanap nilang sagot. Si Calvin ang unang kumilos, dahan-dahan siyang lumapit kay Daria at sa pagkakaroon ng kanilang mga labi sa isa't isa, tila ang lahat ng pasakit at hirap ay nawala. Ang kanilang unang halik ay puno ng pagmamahal, pag-asa at pangako na magsasama pa sila sa mga susunod na laban ng buhay. Wow! Bulong ni Calvin matapos ang halik. I think I could get used to that. Me too. Sagot ni Daria. Tila balot na balot ang saya dahil sa nag-uumapaw na damdamin na meron siya. Habang nag-uusap sila, napansin naman ng doktor ang kanilang mga reaksyon. I'm happy to see you too happy, sabi ng doktor. But we need to make sure that you keep on improving, Calvin. We still have a few steps to take. What steps? Nag-aalalang tanong ni Daria. The chemotherapy will continue, but more attention will be paid to follow-up tests. You'll make it, Calvin. I'm sure of it. Sagot naman ng doktor. Thank you, doctor. Sabi ni Calvin na puno naman ng determinasyon. I'll do my best. Sa pag-uwi nila mula sa ospital, puno ng saya ang puso ni Daria. Ikinwento niya kay Calvin ang mga maliliit na bagay na nais niyang ipagawa sa kanilang bagong simula. I want to cook your favorite dish next week. Then, we will buy new decorations for the house. Is that okay? Oh, that sounds perfect, sagot ni Calvin. But I also want you to learn some Canadian dishes. So, we're even. Deal, sagot naman ni Daria tumatawa. Sa kanilang pag-uusap, napagtanto nilang dalawa na ang pag-ibig nila sa isa't isa ay hindi lamang nakabatay sa mga pagsubok kundi sa mga simpleng alaala na kanilang binubuo. Sila ay nagtutulungan, nagmamahalan at naglalakbay patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa isa't isa. Sa wakas, ang inaasam na araw nilang dalawa ay dumating na. Si Calvin ay opisyal ng cancer-free at ang kanilang mundo ay punong-puno na ng saya at pag-asa.
Ngayon, lahat ng kanilang pinagdaraanan ay tila nagbunga ng magagandang bagay. Si Daria sa kanyang bagong posisyon at tagumpay ay umaangat na sa kanyang karera. Isang araw, ang kumpanya ni Daria ay nagdaos ng isang malaking celebration at awarding ceremony. Nominated si Daria para sa Employee of the Year, isang prestiyosong parangal na tinatanggap ng mga natatanging empleyado. Talagang espesyal ang okasyong to at inaasahan ng lahat na magiging masaya at makulay ang pagdiriwang. Daria, I am so proud of you. Sabi ni Calvin habang pinagmamasdan si Daria na nag-aayos. Naka-formal dress ito, na lalo pang nagpatambok sa kanyang ganda. Too bad I can't be with you. I really need to rest. Dagdag niya pa. Subalit makikita naman ang saya sa kanyang mga mata. It's okay, Calvin. Sagot ni Daria na may kasamang ngiti. I'll send you pictures. I'll make sure you feel the event even if you're just home. Promise? Tanong ni Calvin. Just make sure you send them, okay? I want to see everything. Get all the awards, okay? Mabilis na umalis si Daria sa kanilang apartment at nagtungo na sa venue. Sa kanyang pagdating, ang mga tao ay abala na sa pag-uusap at ang mga tawanan ay bumabalot sa paligid. Dinagsa siya ng mga kasamahan. Binabati siya sa kanyang nominasyon. Mabilis na nagpadala si Daria ng mga larawan kay Calvin mula sa venue. Ngunit nagtataka siya dahil walang response. Sa isip niya ay baka nakatulog na si Calvin. Puno ng saya at excitement. Palaging bumabalik ang kanyang isip sa posibilidad na manalo siya. Daria, talagang best employee ka. Nakikita akong effort mo. Sabi ng isang kasamahang Pinoy. Tuwang-tuwa si Daria at hindi naman mapigilang ngumiti. Sana nga magtagumpay ako. Pero ang pinakamahalaga sa akin ngayon ay ang maipakita ang aking mga natutunan sa kumpanya. Sagot niya. Nang mag-umpisa ang programa, tinawag ng lahat ng mga tumanggap ng award para tumayo sa tabi. All recipients of the award should stand by. The president of the company will first give his speech. Anunsyo ng program head. Got it, Alice. Sagot ni Daria. Nagliliwanag ang kanyang mga mata. Ang excitement niya ay umabot sa rurok habang ang kanyang mga kasamahan ay patuloy na bumabate at nagbibigay ng suporta. You're doing so well, Daria. Imagine mo, dati lang hirap na hirap kang makasunod sa work. Tapos ngayon may award ka pa? Bulong ng isa sa mga kasamahan niya. Dati nga parang wala akong kinakausap at parang nag-iisa lang ako eh. Sabi naman ni Daria, na sa kanyang isip ay naaalala ang mga panahon ng kanyang pagsubok. Ngunit ngayon napakalayo na ng narating ko. Salamat sa lahat ng suporta. Nang tumayo ang host sa harapan, sabi kang lahat sa mga susunod na anunsyo. Ay, ako na. Sabi ni Daria habang pinupulot ang nahulog na clutch ng isang kasamahan. Let us all welcome no other than the president of Cascadia Ventures, Mr. Luke Tremblay. Anunsyo ng host. Nagpalakpakan ng lahat. Puno ng sigla at pananabik. Ngayon lang nila makikita ang presidente na sobrang elusive at hindi nagpapakita sa publiko. Pagkatapos bumuhos ang kasiyahan at palakpakan mula sa empleyado, nakatingin si Daria sa entablado. Sabik na makilala ang kanilang CEO. Siya palang president natin? Sabi ng isa sa mga kasamahan ni Daria. Dahil may mga matatangkad sa harapan niya, ay tumingkayad ba siya ng bahagya upang makita lamang ng maayos ang tinutukoy na presidente. Good evening, bati ng presidente. Biglang nag-alala si Daria. No way, bulong niya sa sarili. Hindi siya makapaniwala na ang nagsasalitang CEO ay walang iba kundi si Calvin. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at hindi makapaniwala sa nakikita. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Para bang siya ay nahulog mula sa isang mataas na lugar. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila nahulog na nga ang mundo sa paligid ni Daria. Nagtataka siya kung paano ito nangyari. Napakabilis ng mga pangyayari. Hindi niya akalaing nandyan si Calvin sa harapan ng lahat. Nagbibigay ng speech bilang isang presidente ng kumpanya. Para siyang nahirapang huminga sa sitwasyong yun. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Bakit hindi niya sinabi?
At bago pa man siya nakapag-isip, tumakbo na siya palabas ng venue. Para bang ang kanyang puso ay nag-utos na lumayo upang makaiwas sa gulo. Sa labas ng venue ay huminto siya at sumandal sa pader. Nagbabalik sa mga alaala ng kanilang pinagdaanan. Tila naglalaro ang emosyon sa kanyang isip. Bakit hindi niya sinabi? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang puso ay puno ng kalituhan. Alam niyang may dahilan kung bakit hindi ito sinabi ni Calvin. Pero bakit niya ito kailangang itago? Mabilis na natapos ni Calvin ang kanyang speech. Puno ng pasasalamat at pagbibigay halaga sa mga empleyado ng Cascadia Ventures. Ang lahat ay tila nagtataka kung ano man ang nangyayari. Nagsimula ang ceremony ngunit ang tanging hinahanap ng lahat ay ang nanalong Employee of the Year, si Daria. Pero wala na siya roon. Ang mga tao ay nagdipa na sa mga mata ng kanyang mga katrabaho na nag-aalala at nagtataka kung bakit nawala si Daria sa kanyang sariling pagdiriwang. Habang ang mga tao ay nag-uusap at nagtatanungan, agad na napagdesisyonan ni Calvin na hanapin si Daria. Ang kanyang puso ay puno ng pangamba at pagkabahala. Mabilis siyang lumabas ng venue. Hinanap si Daria sa labas. At sa kanyang paglabas, nakita niya si Daria na nakatayo sa isang sulok. Ang mga mata ay punong-puno ng luha. Agad siyang nilapitan ni Calvin at hinila ang kamay ni Daria. Daria! Napalingon si Daria at sa kanyang mga mata ay nakikita ni Calvin ang sakit at pagdududa. Why didn't you tell me the truth, Calvin? Why did you lie? Tanong niya. Ang tinig ay puno ng galit at pagkapiko. Daria, I didn't mean to hurt you. Sagot naman ni Calvin, ngunit alam niyang hindi ito sapat. I know I never should have done that. I had things from you and I feel bad. Nagtanong si Daria. About what? About finding out you have cancer? About you pretending to be poor? Napabuntong hininga si Calvin. Nag-isip ng mga tamang salita. Yes, at first I was hiding. I found out that I had cancer. And I was afraid that people might take advantage of me because I was weak. And I don't want to be burden on people. So I pretended to be poor so I could meet real people. Not just because of my status. So was everything a lie? Is that the reason why I made it this far in your company? Tanong ni Daria. Naglalaman ang kanyang mga salita ng sakit at pagdududa. No, Daria. I have nothing to do with the company's hiring process. It just so happened that you applied to my company and you're really good. I have nothing to do with your success. Sagot ni Calvin. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Naghahanap si Daria ng mga sagot sa mga mata ni Calvin. Do you really love me? Or I was just a project for you? Daria, I love you so much. Sagot ni Calvin. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. And it's not because of my weakness. Well, at first I helped you because I thought you were a good person. But as time went by, I fell for you. Despite everything, my love for you is true. Sumabog na ngang damdamin ni Daria. Why did we have to go through all of this? Ang kanyang mga luha ay patuloy na tumutulo. Ngunit sa mga luha ay may pag-unawa. Because I'm afraid. I'm afraid I'll lose you when you find out the truth. I'm afraid of being left again. Sagot ni Calvin na puno ng panghihinayang. You gave me light in the darkest times of my life. I love you so much and I don't want to lose you. At dahil sa mga salitang iyon, nagbukas ang puso ni Daria. You know, I have thought many times about my shortcomings, but you made me feel true love, so I understand you. And like you, I'm also afraid of losing you. Ang kanilang usapan ay napuno ng emosyon. Ang kanilang mga puso ay nag-uusap ng higit pa sa mga salita. Nagkatagpo ang kanilang mga mata at sa wakas, pareho nilang naramdaman ng bigat ng kanilang mga damdamin. Despite all this, I'm ready to forgive you, Calvin, sabi ni Daria. Thank you, Daria.
Thank you for understanding and for the love. Sagot ni Calvin at siya rin ay umiyak na. You are the reason why I keep fighting. I love you so much. Sa sandaling yon, nagyakapan sila ng mahigpit. Ang bawat yakap ay puno ng pag-amin at pag-unawa. Ang mundo sa paligid nila ay naglaho at sa kanilang mga bisig naramdaman nila ang tunay na pagmamahal na nag-uugnay sa kanila. Habang yakap-yakap nila ang isa't isa, nagbigay si Calvin ng malamig na halik kay Daria. Nagtagal ang kanilang mga labi at sa mga sandaling yon, nakalimutan nila ang lahat ng sakit at pagdududa. Nahanap nila ang lakas sa isa't isa at ang pagmamahal na iyon ay naging susi upang magsimula ng bagong kabanata sa kanilang buhay. Look, nagtatakang tanong ni Daria. Calvin is my second name. Let's go back inside. I'll introduce you to the people around, to all who know your excellence. Sabi ni Calvin, at sa mga salitang yon ay muling naginging ang kanilang pag-asa. I'm ready. Sagot ni Daria. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Muling nagtahak ang dalawa sa landas na punong-puno ng pag-asa, tagumpay at pagmamahalan. Sa pagbalik nila sa venue, alam nilang nag-umpisa na sila sa isang bagong simula. Isang simula ng pagmamahala na puno ng pangarap at pagsasama. Ilang buwan matapos ang kanilang pagtanggap sa isa't isa at ang pagbabalik sa normal na takbo ng kanilang buhay, nagpasya si Daria at Calvin na gawing opisyal ang kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok sa kanilang pinagdaanan, nahanap nila ang kanilang sarili sa isa't isa at handa na silang magsimula ng bagong kabanata sa kanilang buhay. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila sa kanilang paboritong cafe, biglang sumulpot sa isipan ni Calvin ang isang napaka-importanteng tanong. Daria, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Do you wanna get married again? Tumigil si Daria sa kanyang pagkain at tumingin kay Calvin. Ang kanyang puso ay bumilis sa tuwa at saya. Really? I mean, yes. Yes, of course. Ang mga luha ng saya ay bumuhos sa kanyang mga mata. But we must plan. I want this day to be extra special. Dagdag pa ni Calvin, ang kanyang mga mata ay nanginginig sa saya. Why don't we bring my family here to Canada? I want to be with them. Especially on this day. Mungkahin ni Daria. Ang kanyang ngiti ay hindi matanggal sa kanyang mukha. Oh, that's a good idea. I want to meet your family and I'll show them how much I love you, sabi ni Calvin. Mabilis na lang pinagplanuhan ang kanilang kasal at sa loob lamang ng ilang linggo, nag-ayos na sila ng mga detalye. Nagbigay sila ng mga imbitasyon sa mga mahal sa buhay at hindi nagtagal dumating na rin ang pamilya ni Daria sa Canada. Ang kanyang pamilya ay labis na nagalak at nasabik na makilalang lalaki na nagbigay saya kay Daria. At sa mga sandaling yon, nagtipon ang kanilang pamilya sa isang cozy na bahay kung saan sila nagdaos ng simpleng salo-salo upang magdiwang. Isang hapon, nagdesisyon ang pamilya ni Daria na makipagkita kay Calvin upang makilala siya ng mas mabuti. Nagpunta sila sa isang lokal na park at doon nagdaos ng picnic. Calvin, what can you say about your life here in Canada? Tanong ng kanyang kuya, si Daniel, na puno ng interes sa bagong kasangga ng kanyang kapatid. Oh, very nice. The people here are very kind and the scenery is amazing. Most importantly, the people I'm with. Sagot ni Calvin. Tumingin ito kay Daria na nakangiti naman sa kanya. Because of Daria, I had a reason to keep fighting and be a better person. Dagdag pa ni Calvin. Daria, talagang nakikita ang saya sa mga mata mo. Mukhang tinamaan ka nga talaga kay Calvin. Sabi naman ng kanilang ina na si Aling Dina. Oo nga, Nay. Talaga namang napakaswerte ko. Ang dami namin napagdaanan at mas naging matatag kami. Pareho. Sagot ni Daria at ang kanyang puso ay puno ng kasiyahan. Matapos ang masayang salo-salo, nagdesisyon ng pamilya na tulungan si Daria at Calvin sa kanilang kasal.
Nagsimula silang magplano para sa isang simpleng seremonya na puno ng pagmamahalan. Ilang linggo ang lumipas at dumating na ang araw ng kanilang kasal. Napili nila ang isang magandang lugar sa isang botanical garden sa Ottawa kung saan napapaligiran sila ng mga bulaklak at likas na yaman. Habang ang araw ay sumisikat, ang hangin ay malamig at presko. Puno ng tamang damdamin si Daria. Nakasuot ng isang simpleng puting gown na puno ng mga detalyeng laces ay sobrang maganda. Ang kanyang buhok ay nakalugay at ang mga bulaklak na nakasabit sa kanyang buhok ay nagbigay ng karagdagang ganda sa kanyang anyo. Calvin, I don't know what will happen to us, but I'm ready to face everything as long as I'm with you. Sabi ni Daria habang naglalakad sila patungo sa altar. So am I, Daria. You are the most important person in my life. Sagot ni Calvin. Ang kanyang puso naman ay puno ng saya habang tinitingnan ng kanyang magandang asawa. Nang magsimula ang seremonya, ang kanilang mga pamilya at mga kaibigan ay nakatingin sa kanila na puno ng pagmamahal. Ang mga talumpate ng kanilang mga mahal sa buhay ay puno ng inspirasyon at pasasalamat na nagbigay ng init sa kanilang mga puso. Nang dumating ang panahon ng mga pangako, si Calvin ang unang nagsalita. Daria, from the day I met you, everything changed. You showed me what true love is, and I promise to love you, take care of you, and support you through thick and thin. You are my home. Si Daria naman ay tumingin sa mga mata ni Calvin, puno ng luha ng saya. Calvin, you are my light on the dark days. I promise to be with you in all the battles and challenges to come. I love you very much and I'm ready to fight for our love. Pagkatapos ng kanilang pangako, nagbigay sila ng halik na puno ng pagmamahal at pangako. Ang lahat ay pumalakpak, puno ng saya at pagmamalaki para sa magkasintahang nagtagumpay sa lahat ng pagsubok. Sa kanilang unang sayaw bilang ganap na mag-asawa, ang mundo ay tila huminto. Napakaganda ng musika at sa bawat galaw tila nag-uusap ang kanilang mga puso. Ang kanilang pamilya at mga kaibigan ay sumayaw din sa paligid, puno ng saya at pagmamahalan. Pagkatapos ng kasal, nagdesisyon silang magdaos ng isang reception sa isang country club na puno ng masasarap na pagkain at tawanan. Ang bawat tao ay nagbibigay ng kanilang mga pagbate at nakasama sa pagdiriwang ng pagmamahalan ni Daria at Calvin. Nang sumapit na ang gabi habang ang mga bituin ay sumisikat sa kalangitan, nagpasya silang lumabas at maglakad-lakad sa paligid ng park kung saan sila unang nagkasama. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init ng kanilang pagmamahalan ay nagbigay ng init sa kanilang puso. You know, Daria, every day that I'm with you, I'm happier. Sabi ni Calvin habang hinawakan ang kamay ni Daria. So am I, Calvin. You are my inspiration and the reason why I keep fighting. Sagot ni Daria at ang mga mata ay nagliliyab sa saya. Nang bumalik sila sa kanilang bagong tahanan, puno ng mga alaala mula sa kanilang kasal, naramdaman nilang handa na silang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang kanilang pagmamahalan ay naging pundasyon ng kanilang bagong simula, puno ng mga pangarap at pag-asa. I'm ready to start this new chapter with you, Calvin. Sabi ni Daria, ang kanyang boses ay puno naman ng determinasyon. I'm ready, Daria. No matter where life takes us, as long as we are together, there is nothing impossible that we cannot overcome. Sagot ni Calvin. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at pagmamahalan. Mula sa araw na yon, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahalan. Handa silang harapin ang lahat ng hamon at masayang salubungin ang kanilang kinabukasan. Makalipas ang ilang buwan mula nang sila ikinasal, ang kanilang buhay bilang mag-asawa ay puno ng saya at pagmamahalan. Si Daria at Calvin ay masayang namumuhay sa kanilang bagong tahanan.
Sa kabila ng kanilang mga pagsubok, natutunan nilang yakapin ang bawat araw na magkasama. Isang umaga habang si Daria nagluluto ng almusal, napansin niya na may kakaiba sa kanyang pakiramdam. May ngiti siya sa labi. Umaasa na maaaring may mabuting balita. Napagpasyahan niyang kumuha ng pregnancy test. At habang siya'y naghihintay, ang kanyang puso ay puno ng nerbiyos at saya. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, sumabog ang ngiti sa kanyang mukha. Positive! Sigaw niya sa sarili. Ang kanyang puso ay parang naglalakad sa ulap. Hindi siya makapaniwala. Ang pagnanais na maging ina ay nagkatotoo na. Ang iniisip niyang pamilya kasama si Calvin ay tila unti-unting nagiging realidad. Calvin! Calvin! Tawag niya habang siya'y nagmamadali papunta sa sala. Maya-maya pa ay pumasok si Calvin mula sa kanyang opisina. May hawak na laptop at nakangiti. Yes, love? Tanong niya na puno naman ng interes. Look! Sigaw ni Daria at pinakita ang pregnancy test. Nagulat si Calvin at ang kanyang mga mata ay nagningning sa saya. Oh God! Daria, are you serious? We're pregnant? Tumakbo si Calvin papalapit kay Daria at niyakap siya ng mahigpit. That's really good news! Oh, I'm so happy! Nagsimula silang magplano para sa kanilang bagong buhay bilang mga magulang. Nagtanong sila tungkol sa mga pangangailangan. Bumili ng mga damit ng sanggol at naghanap ng mga pangalan na bagay para sa kanilang magiging anak. Puno ng saya ang kanilang mga usapan at tuwang-tuwa sila sa bagong kabanatang ito ng kanilang buhay. Dumating ang mga linggo at habang lumalaki ang tiyan ni Daria, napansin niyang may mga pagkakataon na hindi siya nakakaramdam ng normal. Palagi siyang pagod at minsan parang ang tiyan niya ay kumikirot. Calvin, I feel strange, sabi niya isang umaga. Are you okay? You wanna go to the doctor? Sagot ni Calvin, ang kanyang mukha ay puno naman ng pag-aalala. Nang makapunta sila sa doktor, masayang inilahad ni Daria ang balita. Ngunit nagulat ang doktor sa kanyang mga resulta. Daria, congratulations! You're not just having a baby. You're having triplets. Tumingin si Daria kay Calvin na puno ng pagkamangha. Triplets? Halos sabay nilang sabi. Ang saya at takot ay naghalo na sa kanilang mga puso. Oh, that's a lot. What should we do? Tanong ni Daria. Habang ang kanyang mga mata ay puno naman ng saya at pag-aalala. Can we do this? Why not? That means more fun and love. Sagot ni Calvin. Ang kanyang boses ay puno naman ng kumpiyansa. At habang ang mga linggo ay lumilipas, ang kanilang buhay ay nagiging mas puno ng saya at takot at pagmamahal. Ang mga preparasyon para sa pagdating ng mga sanggol ay nagiging malaking bahagi ng kanilang araw-araw na buhay. Isang araw, sa isang pinaka-importanteng check-up, nagdasal sila ng kamera upang masilayan ang kanilang mga sanggol. Come, look, Calvin! Sabi ni Daria habang tinitingnan ang screen. Look at our babies! Triplets for real! Oh, it's a good thing we bought a huge house. I'm excited. Sagot ni Calvin. Ang kanyang mga mata ay puno naman ng mga luha ng saya. Ngunit hindi nagtagal, dumating na ang araw ng kanilang paglabas ng mga sanggol. Si Daria ay nagising isang umaga na puno ng sakit at kinakabahan. Calvin, it hurts all over. I think we have to go to the hospital. Sigaw niya. Ang kanyang puso ay naglalaban sa takot at saya. Nagmamadali naman silang pumunta ng ospital. At sa mga sumunod pang oras, ang kanilang buhay ay nagbago na ng lubos. Habang si Daria ay nasa delivery room, si Calvin naman ay naroon din sa kanyang tabi. Hindi umiwas sa kanyang mga mata. Just calm down, love, okay? I'll be here. Sabi ni Calvin habang hinahawakan ang kanyang kamay. Calvin, I don't think I can do this anymore. Humihikbi pa si Daria, ngunit pinipilit na magpatuloy. There are doctors here. They will help you. You just have to trust them and be strong, okay? Tugon ni Calvin. Nang mga sandaling yon, puno ng emosyon, nagdesisyon si Daria na magpakatatag. Lalo na't sa wakas, sa mga huling sandali ng paghihirap, narinig man nila ang iyak ng tatlong maliliit na sanggol.
Congratulations! It's a boy and 2 girls, sabi ng doktor, habang ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa saya. Maya-maya pa ay pinagsama-sama na ang 3 sanggol, isang lalaki at 2 babae, sa mga bisig ni Daria. Oh, they're beautiful, Calvin, bulalas niya, habang ang mga luha ng saya ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ang kanilang mga puso ay punong-puno ng pagmamalaki at saya habang tinitingnan ng mga bata. Should we name them? Tanong ni Calvin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. The baby boy, I want to name him Caleb. For the girls, what do you think about Debbie and Dakota? Tanong ni Daria. Oh, perfect. Those names fit them so well, sagot ni Calvin. Ang kanilang pamilya ay unti-unti nang lumaki. At sa bawat araw na lumilipas, ang saya-saya sa kanilang tahanan ay mas lalong nadarama. Mula sa pagtulog ng maaga upang alagaan ang mga sanggol, sa mga tawanan at iyakan, natutunan nilang yakapin ang bawat sandali ng kanilang buhay bilang bagong pamilya. Habang lumalaki ang kanilang mga anak, hindi nagtagal, natutunan ni Daria at Calvin na bawat araw ay may dalang mga hamon at tagumpay. Ang kanilang pagmamahalan ay mas pinatibay ng pagkakaroon ng mga anak, at sa kanilang mga puso, alam nilang nagtagumpay sila sa kanilang mga laban. Caleb, Debbie and Dakota, always remember that your parents love you very much, sabi ni Daria, isang gabi habang pinapatulog na ang mga bata. We will be here to support you every step of the way. Dagdag pa ni Calvin, ang kanyang mga mata ay puno naman ng pagmamahal. I love you, bulong pa nilang dalawa sa isa't isa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, natutunan nila ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, pamilya, at pagsasakripisyo. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng mga alaala, at sa bawat araw sila ay lumalaban para sa kanilang mga pangarap bilang pamilya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!